Makalipas ang isang taon mula nang mamatay ang asawa, natagpuan muli ni Stacy ang bagong pag-ibig sa kanyang boss, si David Castor Sr. Pero sa kasamaang palad ay hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Nagpatiwakal si David. Tila hindi tantanan ng trahedya ang buhay ni Stacy. Sa pangalawang pagkakataon, magluluksa na naman ito sa kanyang pinakamamahal. Ngunit nagsimulang pagdudahan ng mga otoridad ang storya ni Stacy nang matuklasan nila ang ilang clues sa bahay nito. At nang mapagtanto nila na ang unang asawa ni Stacy ay namatay rin ng biglaan sa batang edad, desidido sila na muling suriin ang dalawang kaso. Ang kanilang mga natuklasan ay gumulat sa komunidad ng Syracuse, New York, lalo na nang sa mga susunod na sirkumstansya ay ipinakita ni Stacy kung hanggang saan ang kaya niyang gawin at ialay para lamang makaiwas sa kamay ng batas. Biktima nga ba si Stacy ng sunod-sunod na sakuna o isang Black Widow na handang umatake sa susunod na target? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Stacy Castor Murder Case. My husband didn't show up to work this morning. I don't know what's going on. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out. Friday night we got into an argument. He was aggressive, but he wasn't violent. Okay, don't cry. We're gonna check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Araw ng Lunes, August 22, 2005, nagpapanik na tumawag si Stacy sa 911 mula sa kanilang business office. Sinabi niya sa operator na nababahala siya dahil hindi pumasok sa trabaho ang kanyang asawang si David. Ang huling pag-uusap umano nila ay noon pang 5 AM ng nakaraang araw nang mag-lock ito sa kwarto hanggang sa hindi na tumutugon sa kanyang mga tawag. Nangangamba siya na saktan nito ang sarili lalo pat nagiinom ito buong weekend. Ayon kay Stacy, depressed si David dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Naging kakaiba umano ang mga ikinikilos nito at nang sila'y mag-away, pinapaalis silang mag-iina sa bahay nito pero pagkalipas ng 5 minuto ay nagbanta naman na kapag sinubukan nilang umalis ay pagsisisihan nila ang mangyayari. Ipinaalam din ni Stacy na tumatawag siya mula sa kanilang opisina at buong araw na umano niyang kinokontak ang asawa pero hindi sumasagot kaya labis na ang kanyang pag-aalala. Pagkarating ng mga police officer sa address, naroon na rin si Stacy at balisang-balisa habang naghihintay. Pagpasok ni Deputy Robert Willoughby sa loob ng bahay, nakalak ang pinto ng master bedroom kung saan naroon si David. Sinubukan nila itong kausapin ngunit hindi rin ito sumasagot sa kanila. Kaya wala silang magawa kundi sirain ang pinto. Sinipa nila ito hanggang sa bumukas at tumambad nga sa kanila ang katawan ni David. Nakadapa ito sa kama ng hubot-hubad. May mga madugong suka na namumuo sa may bandang ibaba ng ulo na nito at nangyari nga ang kinakatakutan ni Stacy. Hindi na nila naabutan pang buhay si David. Naghi-hysterical si Stacy nang ibalita ng mga pulis na wala na ang kanyang asawa. Noong 2001, nakilala ni Stacy si David nang magtrabaho siya bilang office manager sa Liverpool Heating and Air Conditioning na pagmamay-ari nito. Si Stacy Ruth Daniels or Stacy Castor ay ipinanganak noong July 24, 1967 sa maliit na bayan ng Clay, New York. Mayroon siyang isang kapatid na babae, si Darcy, at isang kapatid na lalaki, si Jamie. Ang kanyang ina na si Judy ay isang stay-at-home mom habang ang kanyang ama naman na si Jerry ay isang car salesman. Si David Castor Sr. naman ay ipinanganak noong June 12, 1957 sa Syracuse, New York sa mga magulang na sina Philip at Joyce Castor. Pangatlo siya sa 6 na magkakapatid. Taong 2003 nang magpakasalang dalawa, dinala niya ang apelido ni David at naging Stacy Castor. Pareha silang pangalawang asawa ng bawat isa. Unang ikinasal si David kay Janice Farmer, ang kanyang high school sweetheart noong 1976. Nagkaroon sila ng isang anak, si David Castor Jr. Masaya ang pagsasama ng kanilang pamilya at nakakapag-provide ng maayos si David mula sa magandang kita sa kanyang negosyo. Ngunit nagbago ang lahat nang maaksidente si David noong 1987.
Mahilig ang kanilang pamilya sa mga outdoor activities. Mayroon ang bawat isa na four-wheeler at snowmobile, meron din silang campers at motorbikes. Isang araw, habang tinetesting ni David ang kanyang dirt bike, kitang-kita ng kanyang mag-ina ang pagsabog ng motor na kanyang sinasakyan at pagtilapon nito sa ere. Bagamat nakasurvive at naisalba ng kanyang suot na helmet, nagkaroon pa rin si David ng head trauma. Dumanas ito ng severe cerebral contusion na nakaapekto sa pagbabago ng kanyang ugali. Ilang buwan din siyang nawala ng memorya at naging bayolente. Ayon kay Janice, noon pa man ay may ugali na ito na mapangontrol pero mas lumala umano ito nang mangyari ang aksidente. Nagsimula itong magsalita ng mga masasakit at wala ng preno sa mga sinasabi. Hindi na ito natiis ni David Jr. at nilisa ng kanilang tahanan noong siya ay 16 years old at pumasok sa army. At noong taong 2000, tuluyan na ring iniwan ni Janice si David. Mayroong drinking problem si David. Matapos ang divorce nito kay Janice, mas lumala ang pag-iinom nito. Hindi na nakatiis si David sa buhay mag-isa. Ilang beses itong nakipag-date sa mga babae, pagkatapos ay gagawin niyang office manager sa kanyang business at sunod ay aaloking magpakasal. Ngunit ilang beses siyang nabiko. Hanggang sa ikatlong pagkakataon na gawin niya ito, dumating si Stacy at napao niya ito. Kaya naman noong August 16, 2003 ay nagpakasalang dalawa. Solong pinapalaki ni Stacy ang kanyang dalawang anak sa unang asawa na sina Ashley at Bree at hirap itaguyod mag-isa ang mga ito. Kaya naman kahit hindi siya gaanong kapanatiko ni David, pinakasalan pa rin niya ito. Ayon mismo kay Stacy, quote-unquote, he had snowmobiles and four-wheelers and a boat. David was support and strength and security to me. Pagkakasal, lumipat si Stacy kasama ng dalawang anak sa bahay ni David sa Wetzel Road. Ayon sa panganay ni Stacy, hindi niya gusto si David dahil napakarami nitong istriktong rules na dapat nilang sundin. Ayaw rin nilang palitan nito ang kanilang ama. Pero ganoon rin ang nararamdaman ni David. Hindi ito interesadong tumayong ama sa mga anak ni Stacy dahil meron na siya umanong sariling anak. Ngunit hindi rin magtatagal ang pagtitiis ng mga ito sa bawat isa. Magse-celebrate na sana noon ang kanilang second wedding anniversary sina Stacy at David. Pero nagkaroon sila ng matinding away mag-asawa tungkol sa kanilang bakasyon. Gusto ni David na sila lamang dalawa ni Stacy ang mag-celebrate at huwag isama ang mga anak nito. Last-minute decision umano ang nangyari at hindi kayang iwanan ni Stacy na mag-isa sa kanilang bahay si Bree habang nasa trabaho ang kanyang ate. Tumagal ng 7 oras ang kanilang pag-aaway sa kanilang garahe. Ayon sa statement ni Stacy, may pagkakataon pa na nakita niya si David na may hawak na Diet Pepsi at nang humingi siya rito ay tumanggi ito at sinabing kumuha siya ng sarili. Pagkatapos ay dinampot ni David ang isang bote ng alak at dumiretso sa kanilang kwarto, naglock at hindi na lumabas. Nagkulong umano ito ng buong weekend sa kwarto. Nakalagay sa death certificate ni David na nagpatiwakal ito sa pamamagitan ng paglalason. Lumabas sa autopsy na nag-ingest ito ng nakamamatay na dosage ng ethylene glycol. Sa pagsusuri sa kwarto, may ilang bagay silang nakita sa bedside table. Mayroong nakapatong na 2 baso. Ang isa ay walang laman ngunit may bakas na kulay brown sa ilalim at ang isa naman ay may laman na kalahating likido na kulay bright green. Mayroon ding bote ng apricot brandy at cranberry juice. Sa may paanan ng higaan ay may plastic jug na kulay asul. Nang i-check ng malapitan ay napag-alaman nila na isa itong antifreeze. Ang pag-inom ng antifreeze ay nakamamatay. Ito ang hinihinalang lason na ginamit ni David. Sa unang tingin ay ipinahihiwatig ng crime scene na nagpakamatay si David. Ngunit nang siyasati ng lubos ang mga natagpuang bagay, napansin ng isang investigador na ang bote ng antifreeze ay nasa ibabaw ng nagkalat na suka ng biktima pero wala itong talsik man lamang. Maaaring inilagay lamang ito roon pagkatapos ng insidente. At sa ilalim naman ng kama ay may natagpuan silang isang loaded shotgun. Kaya ipinagtataka nila kung bakit hindi ito ang paraan na ginamit ni David at mas pinili ang paglalason. Malawak ang kaalaman ni David tungkol sa antifreeze dahil na rin sa uri ng kanyang trabaho at tiyak na alam nito ang hirap na kanyang daranasin kapag uminom nito.
Normal sa mga nagpapakamatay ang pagpili ng pinakamabilis at painless na paraan ng paglisan. Ang antifreeze ay isang lason na may pangunahing ingredients na ethylene glycol na nagdudulot sa biktima na makakainom nito ng matinding sakit bago pa tuluyang mamatay. Kapag na-absorb ito ng katawan, unti-unti itong nabubuo at nagiging crystals na nakakaapekto sa nervous system hanggang sa ang bawat organs ay mag-fail. Ang isang cup ng antifreeze ay sapat na upang kitilin ang buhay ng isang adult. Sa loob ng 24 to 72 hours ay pahihirapan muna nito ang biktima sa pamamagitan ng pagsusuka na may kasamang dugo, pagkahilo at walang tigil na sakit ng tiyan. Habang patuloy ang paghahalughog sa bahay, may natagpuan ng mga detective sa kusina na nakatawag ng kanilang pansin. Nakita nila sa basurahan ang isang turkey baster na may baka sa loob ng maliliit na patak ng likido at halatang may inilagay dito bago itapon. Kaya naman kinolekta nila ito kasama ng mga baso at iba pang ebidensya saka dinala sa crime lab upang analisahin. Inanyayahan sa police station si Stacy upang hinga ng statement. Mula sa interview, nakakuha sila ng 8 pahinang pahayag mula kay Stacy. Sobrang detalyado lahat ng sinabi nito, gaya ng eksaktong lugar na pinuntahan nila, anong kinain, at pati ang brand ng sigarilyo na kanyang ginamit. Nabanggit din ito na maaaring nakuha ni David ang ideya tungkol sa antifreeze matapos makapanood ng isang episode ng 48 Hours kung saan pinatay ng babae ang 2 niyang asawa gamit ang antifreeze. Muli rin itong ipinahiwatig na depressed si David dahil sa pagkamatay ng ama nito kailan lamang. Si Detective Dominic Spinelli ang tumayong lead investigator sa kaso at isa sa mga hindi kumbinsidong nagpakamatay nga si David. Habang gumugulong ang investigasyon ay mas lalong lumalaki ang kanyang duda na may nangyaring foul play. Lalo pa nang dumating na ang resulta ng lab test. Ang parehong bibig ng baso na nakita sa bedside table ay nakitaan ng DNA ni David. Ang isang baso na may residue ng alak ay may fingerprint rin ni David. Samantala, mula naman sa ilalim ng baso na may lamang antifreeze, nakita ang 3 fingerprints na tugma lahat kay Stacy, na para bang hinawakan niya ito, hindi para uminom mula rito, kundi para iabot o ipainom sa iba. Dumating na rin ang resulta ng turkey baster. 2 interesting results ang nakuha nila mula rito. Una, walang fingerprints na nakuha rito, ngunit nag-positive ito sa antifreeze. Pangalawa, nakuha ang DNA ni David sa dulo lamang ng baster, na tila ba may persahang nagpainom rito. Isa sa naging malaking katanungan ay kung bakit wala man lamang kahit anong fingerprint ni David sa baso na pinaghihinala ang ginamit nito upang maglason. Ang mga sample ng dugo na nakuha kay David ay kinakitaan naman ng antifreeze at mula sa toxicology report, walang anumang alcohol sa katawan nito. Matatanda ang sinabi ni Stacy na nag-iinom ito buong weekend. Ilan pang mga impormasyon ang nakalap ng mga detective. Nang kamakailang interviewin si Stacy, sinabi nito na buong araw niyang tinatawagan ng asawa ngunit hindi ito sumasagot. Pero nang suriin ang cellphone records nito mula sa personal at office phone, nag-iisang tawag lamang sa kanilang bahay ang nakita na nangyari lamang bago ito tumawag sa 911. Unti-unting lumamig ang kaso, pero matibay ang paniniwala ni Detective Spinelli na mali ang nakasaad sa death certificate ni David. 2 taon itong patuloy na nangalap ng mga ebidensya upang patunayan ang kanyang kutob. Natuklasan nila na ang mga ari-arian ni David ay iniwan nito lahat kay Stacy. Hindi nabanggit sa kanyang last will and testament ang kanyang nag-iisang sariling anak na si David Jr. At nakasaad pa rito na kung sakaling mamatay man si Stacy, malilipat sa mga anak nitong si Ashley at Bree ang lahat ng kayamanan. Malakas ang pakiramdam ng ex-wife ni David na si Janice na mayroong hindi tama sa mga nangyayari. Kinontak nito ang mga pulis at sinabing kailanman ay hindi siya naniniwalang nagpakamatay si David at hindi nito magagawang alisin sa kanyang will ang sariling anak. Samantala, minana ni Stacy ang lahat ng kayamanan ni David mula sa business nito, bahay, mga sasakyan, plus life insurance na nagkakahalaga ng $50,000.
May kopya pa si Janice ng dating will ni David, kaya naman ibinigay niya ito sa otoridad upang maikumpara sa hawak ni Stacy. Doon ay natuklasan ng mga ito na pineke ang will at ang mga pirma na naroon ay sa mga kaibigan lamang ni Stacy. Kinalaunan ay inamin rin ito ang pamimeke. Bumibigat ang mga pruweba laban kay Stacy. Gusto nilang alamin kung ano ang maaaring motibo nito. Nagpasya ang mga investigador na halongkatin ang past relationship ni Stacy at nagbabaka sakali na mayroon silang malaman. At doon lamang nila napagtanto na patay na rin ang una nitong asawa, si Michael Wallace. Napag-alaman rin nila na walang naganap na autopsy sa pagkamatay ni Michael at heart attack ang itinuturing na ikinamatay nito. Kaya tinungo nila ang sementeryo na pinaglilibingan nito at laking gulat nila nang makita na ang puntod ni Michael ay katabi ng kay David Castor at sa gitna ng dalawa ay ang puntod naman ni Stacy na plano nitong paglibingan kapag siya ay namatay. Tahimik na nakahimlay si David katabi ang puntod ng taong makakatulong sa pagresolba ng misteryosong kasong ito. Ayon sa ina ni Stacy, napakatalino nito at katunayan gusto nitong maging abogado. Pero hindi niya ito na ipagpatuloy ng malove at first sight kay Michael Wallace noong 1985. 17 years old pa lamang si Stacy at isang senior sa Widsport High School nang makilala si Michael, 24 years old, na itinuturing niyang love of her life. Ayon kay Stacy, 5 minuto pa lamang nang sila'y unang magkita, alam na niya na gusto niyang pakasalan si Michael. At yun nga ang nangyari. Noong April 7, 1990, nagpakasalang dalawa. Pero bago si Stacy ay may naunang asawa si Michael, si Nancy, na nagkataon namang third cousin ni Stacy. Dahil na rin sa maagang pag-aasawa, maraming kinaharap na problema si Nancy at Michael. Labas-masok sa kulungan si Michael dahil sa drinking and driving. At nagsimula itong maging mapang-abuso sa asawa. Kaya naman noong 1984 ay nag-divorce ang dalawa. At isang taon nga matapos ang divorce, naging magkarelasyon naman sina Stacy at Michael. Pero isang araw, nagkaroon ng isang car accident na kinasangkutan ni Stacy at kanyang ina. Nang dalhin sila sa ospital, doon niya nadiskubre na siya pala ay nagdadalang tao. Nang sabihin niya ito sa nobyong si Michael, hindi niya ito nagustuhan at sinabing ayaw na niyang maging ama muli. Kaya naghiwalay ang dalawa. Pero itinuloy ni Stacy ang pagbubuntis at ipinanganak nga si Ashley noong 1988. Sa loob ng ilang buwan ay ang mag-ina lamang ang magkasama, ngunit hindi nagtagal ay nagkabalikan muli sina Stacy at Michael. At sa pagkakataong yon ay inalok na niya si Stacy na magpakasal. Naging one big family ang mga ito. Lalo't madalas rin nila makasama ang unang pamilya ni Michael. Nagse-celebrate sila ng Pasko at iba pang holidays ng magkakasama. At noong 1991, ipinanganak si Bree, ang kanilang bunso. Pagkapanganak pa lamang nito, labis ng pag-aalaga ni Michael dito at habang lumalaki ang magkapatid, naging sobrang close palalo sina Bree at ang kanyang ama, bagay na hindi nagustuhan ni Stacy. Kaya naman para bumawi, nakipagkasundo naman ito sa kanilang panganay na si Ashley at naging mag-best friend ng dalawa. Para sa mga nakakakilala kina Stacy at Michael, mayroong matibay na pagsasama ang mag-asawa. Ayon pa kay Mrs. Judy, nasaksihan niya kung gaano kasaya ang kanyang anak mula nang ikasal kay Michael. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang parehong problema ni Michael na nagdulot ng hiwalayan sa kanyang unang asawa. Muli na naman itong bumalik sa pag-iinom at paggamit ng ilegal na droga. Bukod pa rito, lumalayo rin ng unti-unti ang mag-asawa sa isa't isa, lalo pa at magkaiba sila ng shift ng trabaho. Nagtatrabaho si Stacy sa umaga sa isang ambulance dispatch company at si Michael naman sa gabi bilang isang mechanic. Nagkakatagpo lamang sila ng ilang oras kada araw. Hanggang sa nagsimulang mag-cheat si Michael kay Stacy. Kaya naman noong bago matapos ang taong 1999, ipinaalam ni Stacy sa kanyang kaibigan ang planong pakikipag-divorce sa asawa. Pero balak niyang palipasin muna ang holiday at New Year sa alang-alang na rin sa mga bata. Kukontakin niya na lamang umano ang kanyang lawyer pagkatapos ng bagong taon. Pero bago pa man ito mangyari, may hindi inaasahang naganap kay Michael. Nagkasakit ito ng biglaan at hindi mawari ng doktor kung ano nga ba ito. Sinabi ni Michael na pakiramdam niya ay para siyang lasing
kahit hindi naman siya nagiinom at parati rin siyang hilo. Pansin din ng ilan niyang kapamilya na tila ito ay namamaga at nangangatog. Pero base sa kanyang vital, walang nakitang anumang senyales ng seryosong karamdaman. Kaya nagdesisyon siyang ipahinga na lamang sa bahay ang sakit at doon magpagaling. Pero sa halip, lumala ang nararamdaman niyang ito. Hindi na siya makabangon sa higaan, nagsusuka at hinang-hina. 38 years old pa lamang noon si Michael at walang anumang medical history, kaya bago sa kanya ang nararamdamang ito. Kaya naman nagpa siya na itong magpunta muli sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito natuloy. Noong January 11, 2000, pagkarating ni Ashley galing sa school, nakita niya sa sofa ang kanyang ama. Nang mga panahong yon, akala niya ay gumagawa lamang ito ng kakatwang ekspresyon sa kanyang mukha. Sunod ay tinaas ni Michael ang kanyang kamay pagkatapos ay inilagay sa tagiliran saka tuluyang bumagsak. 12 years old pa lamang si Ashley noon at hindi niya pa maunawaan kung ano ang nangyayari. Kaya naman iniwan niya ito at sinundo na si Bree sa school. Pagkatapos ay dumating si Stacy sa bahay at natagpuan si Michael na hindi na gumagalaw. Agad itong tumawag sa 911. Pagkarating sa ospital, idiniklarang patay na si Michael. Ayon sa mga doktor, heart attack ang ikinamatay nito. Base na rin sa history nito ng pag-iinom at drug abuse, hindi malabong atakihin ito sa puso. Dahil hindi suspicious ang pagkamatay nito, hindi required ang autopsy, ngunit pwede rin naman itong i-request. Kaya naman hiniling ng pamilya ni Michael na magsagawa ng medical examination para malaman ang totoong sanhi ng ikinamatay nito dahil nga bata pa naman si Michael kung tutuusin. Pero mariing tumanggi si Stacy. May tiwala umano siya sa sinabi ng doktor. Kaya wala nang naganap na autopsy. Sinisisi naman ni Ashley ang kanyang sarili sa nangyari na kung sana ay nakatawag siya ng maaga sa 911 ay baka naisalba pa ang buhay ng kanyang ama. Mula sa life insurance policy ni Michael, nakakuha si Stacy ng $55,000. Ginamit niya ito pambayad sa funeral at sa iba pang bills. Dinala rin niya ang kanyang mga anak sa Disney World. Tumibay ang samahan ng mag-iina at nagtulungan upang makamove on sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. At isang taon nga pagkamatay ni Michael, madaling nakamove on si Stacy nang makilala ang kanyang second husband na si David. Nang tanungin si Stacy ng mga investigador tungkol sa pagkamatay ni Michael, sinabi nitong maraming health issues ang namayapang asawa. Inalam ng mga detective kung ano ang mga issues na ito, kaya kinuha nila sa ospital ang record nito. Napag-alaman nila na bukod sa hernia, walang malalang sakit si Michael. Pinagpasyahan nilang imbestigahan ng mas malalim ang misteryo ng pagkamatay nito. Hindi rin maalis sa isip ni Detective Spinelli na magkatabing ipinalibing ni Stacy ang kanyang dalawang asawa, kaya naman kailangan nilang malaman ang katotohanan. Noong September 5, 2007, nakakuha sila ng warrant upang hukayin muli ang libigan ni Michael para makakuha ng kasagutan kung may koneksyon ba ang pagkamatay nito kay David. Nang malaman ni Ashley ang paghuhukay sa kanyang namayapang ama, hindi niya maunawaan ang nangyayari. 7 taon na ang lumipas, ano pa ang makukuha ng mga pulis sa nananahimik na bangkay nito? Ngunit nang ma-autopsy ang katawan ni Michael, lumitaw ang mga antifreeze crystals na namuo sa mga organs nito dahil hindi ito basta-basta nawawala kahit lumipas pa ang ilang taon at kahit na nabulok pa ang bangkay. Kaparehong-kapareho ito ng natagpuan na crystals sa katawan ni David. Bukod pa rito, nakitaan rin ito ng lason sa daga na parang minadali ng sospek ang pagpatay rito bago pa man ito makapagpa-ospital. Kaya naman noong 2007, inalis ang heart attack bilang dahilan ng pagkamatay ni Michael at ginawa itong homicidal poisoning. Mula sa mga natuklasan, muli nilang inanyayahan si Stacy sa police station para sa bagong interview. Nang ipakita ng detective ang picture ng bedside table at tinanong kung alin sa dalawang baso ang hinawakan niya, itinuro ni Stacy ang basong walang laman at sinabing, quote-unquote, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Doon ay ramdam ni Stacy na nahahalata na ng mga detective na siya ay guilty. Kaya bilang depensa, inakusahan niya ang mga ito ng pagdidiin sa kanya na siya ang salarin sa pagkamatay ng kanyang asawa at sinabing tatawag na siya ng abogado at galit itong umalis sa station.
Batid ng mga pulis sa interview ang pagkabalisa at pagiging defensive ni Stacy. Kaya naman upang manmanan ang mga susunod nitong kilos, nag-surveillance sa mga ito sa bahay at cellphone nito. Maraming tawag ang nai-record mula kay Stacy na nagpapakita ng takot nito mula nang ma-exhumed ang katawan ni Michael. Pinuntahan din ng mga pulis si Ashley sa kanyang school upang ipaalam na ang kanyang ama na si Michael ay namatay din sa antifreeze gaya ng kanyang stepfather. At diretsahang sinabi na pinagsususpetsahan na nila si Stacy at hiningan siya ng opinyon tungkol rito. Bagay na hindi pinaniniwalaan ni Ashley na kayang gawin ng kanyang ina. Sinabi agad ni Ashley kay Stacy ang pagkausap sa kanya ng mga pulis. Galit at takot ang naramdaman ni Stacy dahil alam niya na focus na siya ngayon ng investigasyon. At doon na niya naisip na mahalaga ang bawat minuto at panahon na para sa susunod niyang maitim na plano. I need an ambulance at Muscle Road. My daughter is taking some pills. She's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Is she conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. Is that her? Oh, she's throwing up. She's throwing up. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. It's not happening. Sa ikatlong pagkakataon noong September 14, 2007, tumawag na naman si Stacy sa 911. Inireport nito na kailangan ng medikal na atensyon ng kanyang anak na si Ashley. Nagsusuka umano ito dahil sa pag-inom ng gamot na Ambien kasabay ng isang bote ng vodka. Kung hindi dumating si Bree sa kanilang bahay ng umagang yon at nakita ang kanyang ate na walang malay, hindi pa maisusugod sa ospital si Ashley. Habang nangyayari ang tawag sa 911, may nakita si Bree na isang sulat na nakatupi sa may higaan ni Ashley. Nang babasahin na ito ni Bree, inagaw ito sa kanya ni Stacy at ipinaalam sa operator na nag-iwan si Ashley ng sulat na maaari umanong isang suicide note. Pero ang sulat pa lang ito ay ang murder confession ni Ashley. Ayon sa 750-word note na iprinint ni Ashley, umamin ito sa nagawang homicide hindi lamang kay David kundi pati sa sariling amang si Michael. Nang hukayin na umano ng mga pulis ang bangkay ng kanyang ama, alam niyang makukulong siya dahil sa ginawa kaya nagdesisyon siyang magpakamatay. Nahaharap sa problema ang mga investigador dahil sa kritikal na sitwasyon ni Ashley. Nakomatos ito at kung hindi makaligtas ay hindi na rin kailanman makukuha ng mga ito ang kasagutan na siya lamang ang nakakaalam. Mabilis ang tibok ng puso ni Ashley na umabot sa 190 beats per minute nang ito ay sugod sa ospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat upang mapastabilize ang kondisyon ni Ashley at madetox ang loob ng kanyang katawan na kinakitaan ng potensyal na nakamamatay na painkiller. At kung nahuli pa ng ilang minuto ang pagdala dito sa ospital, malamang ay hindi na ito nakasurvive. At nagkamalay na si Ashley. Tinanong siya ng isang detective kung ano ang kanyang ininom. Pero hindi ito masagot ni Ashley. Ipinaalam sa kanya ni Sergeant Norton na natagpuan siyang walang malay katabi ang isang type note na nagsasabing pinatay niya ang kanyang sariling ama at stepfather at saka nag-suicide. Takang-taka at hindi mawari ni Ashley ang sinasabi ng investigador. Baka sa mukha nito ang pagkalito at sinabing wala siyang anumang sinulat na note o ininom na kahit anong pills at pinatay na kahit sino. Sinabi nito kay Sergeant Michael Norton ang kanyang natatandaan bago siya maospital. 2 araw na kakalipas, inaya si Ashley ng kanyang ina na uminom dahil sa stress mula sa pagkakahukay sa katawan ng kanyang ama. Agad siyang umuo sa alok ng ina para na din madamayan ito. September 12 ng gabi, nag-inom silang mag-ina at nang malasing ay humiga na rin siya agad dahil may pasok pa siya kinabukasan. Sumunod na araw, nagawa niya pang maka-attend ng kanyang morning class kahit mayroon pa siyang hangover. At pagka-uwi niya mula sa school ng bandang tanghali, muli na naman siyang inaya ni Stacy at sinabing magpapakalasing na sila. At pumayag na naman si Ashley. Pero sa pagkakataong yon, tila may kakaiba itong nalasahan sa kanyang inumin. Ngunit ipinagkibit balikat niya ito nang sabihin ni Stacy na naparami lamang ang vodka nito. Nang maubos na niya ang inumin, nakaramdam siya ng antok at dumiretso sa higaan para umidlip. At pagkagising niya nga ay nasa ospital na siya.
Lumalabas na sinubukang paslangin ni Stacy ang sariling anak na si Ashley upang isangkalan sa krimen na hindi niya ginawa. Alas 4 ng araw ding yon, makalipas ang 7 taon mula sa unang pagpaslang sa asawa, hinuli ng mga pulis si Stacy. Kinasuhan ito ng murder of David Castor at attempted murder of Ashley. Ni minsan ay hindi umamin si Stacy sa ginawang krimen. Sa lahat ng naging interogasyon at mga trial, paulit-ulit nitong itinatanggi ang mga aligasyon sa kanya at patuloy na idinidiin ang anak na si Ashley. Hindi pa nakontento si Stacy. Nag-hire pa ito ng private investigator upang kalkalin ang nakaraan ni Ashley at gawing depensa para mas lalong madiin. Hindi pa man nakaka-recover si Ashley sa muntikang pagkamatay dahil ni Stacy, muli ay ginawa na naman siya ng istorya ng kanyang ina. At may natuklasan nga ang private investigator na isang suicide note na sinulat ni Ashley para sa kanyang boyfriend noong high school. Ayon kay Ashley, dala lamang ito ng kanyang kapusukan at kabataan, ngunit ginamit ito ng kampo ni Stacy para patunayan na si Ashley ay may kakayahang gawin ang mga ganoong klase ng bagay. Pero ang gawin ang ganoong krimen ng paglason sa pamamagitan ng antifreeze sa edad na 12 ay isang malaking katanungan. Kaya habang nasa trial, inalam ng prosecutor na si District Attorney William Fitzpatrick kung si Ashley ba ay kinakitaan ng signs ng pagiging mentally ill nang ito'y bata pa lamang para magawang pumaslang. Pero walang maisagot si Stacy kundi I don't know. Hindi kailanman napatunayan na may motibo si Ashley para paslangin ang dalawa. Ang tanging sinabi lamang nito ay nagsimulang kumilos ng kakaiba si Ashley nang mamatay ang ama nito. Bagay na normal lamang sa taong dumanas ng mga trahedya sa buhay. Pinuna rin ni Fitzpatrick ang behavior ni Stacy habang may sakit sina David at Ashley. Sa kabila ng kaalaman bilang dating paramedic ni Stacy, hindi man lamang nito nagawang bigyan ng karampatang lunas si Ashley sa mga panahong hindi na maayos ang kalagayan nito tapos silang mag-inom. At si David na ipinagpalagay nitong mukhang okay kahit pa hindi na ito makatayo at nagsusuka na. Inilahad din ng prosecutors ang lahat ng ebidensyang nakalap sa ilang taong pagsisiyasat hanggang sa bago ang trial. Una na ang kawalan ng anumang fingerprint ni Ashley sa anumang bagay na makakapagturo sa kanya bilang suspect sa double homicide. Sa katunayan, lahat ng nakita ay fingerprint ni Stacy. Humantong ang trial sa laban sa pagitan ni Ashley at Stacy. Ang tanging daan upang mapawalang sala si Stacy ay kapag napatunayan niyang si Ashley ang suspect. At malinaw na kung sino ang nagsulat ng suicide note ay siya ang totoong salarin. Sa sulat ay nabanggit ang salitang rat poison, bagay na hindi isinapubliko kailanman ng mga pulis. Kaya't kung sino man ang nagsulat nito ay siguradong siya na ang killer. Isa sa mga naging interesting na ebidensya ang paulit-ulit na pagbigkas ng salitang antifreeze bilang antifree sa sulat. Ayon sa mga prosecutor, ang pagkakaalam ni Stacy ay antifree ang basa dito. Matatandang ito rin ang eksaktong pagkakabigkas niya nang kausapin siya ng mga pulis sa unang pagkakataon. At mas lalo pang nagpatong-patong ang mga ebidensya laban kay Stacy nang suriin na ang computer nito. Natuklasan ng mga investigador na ang 2 drafts ng peking suicide note ni Ashley ay nakita sa mismong computer ni Stacy. Isang matibay na ebidensya ay nang makuha sa pag-uusap ni Ashley at Stacy ang oras ng pagsusumbong nito sa ina na naroon sa kanyang school ang mga pulis. 8:40 AM noong September 12, 2007 nang mag-usap sa telepono ang mag-ina at sinabi ni Ashley na quote-unquote, 2 cops just visited me at school. At mula sa pagsusuri ng mga digital forensic, lumalabas na sinulat ang nasabing suicide note sa pagitan ng 8:40 AM hanggang 2:27 PM kung kailan malinaw na nasa school si Ashley at ang nasa bahay ay si Stacy. Wala ring fingerprints ni Ashley sa kanyang suicide note kundi tanging kay Stacy na naman ang naroon. Isang simpleng katanungan ang binitawan ng prosecutor. Ano ang mas may katuturan, ang pagpatay ng isang 12-year-old sa kanyang ama at 17-year-old sa kanyang stepdad nang walang matibay na motibo o ang pagpatay ng misis sa kanyang 2 asawa at pagkuha ng life insurance at ari-arian ng mga ito? Tumagal ang trial ng 3 linggo. Sa buong trial ay walang emosyong ipinakita si Stacy. Hindi ito natinag man lamang sa kabila ng mga makadamdaming naging pahayag ng kanyang anak.
Pera ang tinitingnan nilang motibo sa pagpaslang ni Stacy sa kanyang parehong asawa dahil nakaligtas siya sa unang pagkakataon sa pagpatay sa unang asawa. Sinubukan niya itong muli sa pangalawang pagkakataon. Noong February 5, 2009, nahatulan si Stacy Castor ng guilty of second-degree murder of David Castor at attempted murder of Ashley Wallace. Isinangkot rin ito sa pagkamatay ni Michael Wallace noong 2000, ang kanyang unang asawa, ngunit hindi pa sinimulan ang pag-uusig para rito. Nasintensyahan ito ng kabuuang 51 years na pagkakakulong at doon pa lamang pagdidesisyonan kung makakakuha siya ng parol. Ngunit hindi na siya aabuti ng ganong edad. June 11, 2016, natagpuan si Stacy na wala ng buhay sa kanyang cell dahil sa heart attack. 48 years old pa lamang siya noon. Kailanman ay hindi ito humingi ng tawad sa kanyang mga anak, lalo na kay Ashley. Noong araw, sina Betty at Dan Broderick ay maituturing na picture-perfect na mag-asawa na palaging agaw pansin sa mga engrandeng cocktail party sa California. Hanggang sa magtapos ang kanilang higit 16 na taong pagsasama nang i-hire ni Dan ang isang bata at magandang dalaga na kinalaunan ay kanyang nakarelasyon at naging pangalawang asawa. Mula noon ay nagsimula ang away sa pagitan ng ex-husband and wife na mas lalong gumulo nang makisali pati na ang bagong bride nito. Dahil sa mga pang-aabusong natanggap ni Betty mula sa mag-asawa, hindi na ito nakapagtimpi at inilagay na sa kanyang sariling mga kamay ang batas. Pinatay nito ang bagong kasal sa mismong higaan ng mga ito. Ano ang nagtulak sa isang mapagmahal at ulirang inang si Betty upang gawin ang double murder? Ang kasong ito ay itinuturing na isa sa pinakamalalang divorce na naganap sa American history. Kahit nangyari pa ito noong 90s, hanggang sa kasalukuyan ay mainit pa ring pinagdedebatihan kung si Betty nga ba ay isa lamang kawawang biktima ng pisikal at mental na pang-aabuso o isang cold-blooded murderer. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Betty Broderick Murder Case. Ipinanganak si Elizabeth Ann Basilia o Betty noong November 7, 1947 sa Bronxville, New York. Siya ang panganay sa 5 magkakapatid. Ginawa ang lahat ng kanyang mga magulang na sina Frank at Marita upang mabigyan ng magandang buhay at mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Ehemplo ni Betty ng pagiging mabuting may bahay ang kanyang ina. Nung siya ay 17 years old, nakilala nito ang isang gwapong binata sa isang football game sa Indiana nang ito ay bumisita sa isang kaibigan. Siya si Daniel Broderick III na noon ay 21 years old. Nang bumalik si Betty sa kanilang lugar, pinapadalhan ito ng liham ni Dan. Hanggang sa tinatawagan na siya nito sa telepono at pinupuntahan sa kanilang bahay para suyuin. Noon ay nag-aaral si Dan ng medisina sa Cornell Medical College. Madaling nahulog ang loob nila sa isa't isa dahil na rin sa pareho nilang mga katangian. Ambisyoso, matalino at mahilig tumawa. Halos pareho din sila ng background at tugma rin ang kanilang mga pangarap sa buhay gaya ng kayamanan, social standing at malaking pamilya. Pero ang pinakapangarap ni Betty ay ang maging isang ina at nangako si Dan na ibibigay nito ang buwan sa pinakamamahal. At matapos nga ang 3 taong pagiging magnobyo, ikinasal sa pamamagitan ng isang magarbong seremonya sina Betty at Dan sa Immaculate Conception Church noong April 12, 1969. Nag-honeymoon sila sa isang cruise sa Caribbean at nanirahan sa New York. Masaya ang pagsasama ng dalawa. Lalo na nang malaman nila na buntis na si Betty sa kanilang unang anak. Si Betty ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng trabaho para matustusan ang asawang nag-aaral. Nagtrabaho ito bilang teacher at babysitter. Noong 1970 ay ipinanganak ang panganay nilang si Kimberly. Nang sumunod na taon ay nabuntis muli si Betty at isinilang naman si Lee noong 1971.
At makalipas ang 1 taon, nabuntis na naman ito. Pero sa kasamaang palad ay namatay ang baby dahil sa premature labor ilang araw matapos ang pagkapanganak rito. Ayon sa memoir ni Betty, sa kabuuan ay umabot ng 9 na beses ang pagbubuntis nito sa loob ng 10 taon. Ayaw umano ni Dan na gumamit sila ng birth control. Ang ilan dito ay ipinalaglag, nakunan o namatay pagkasilang. Nang makapagtapos si Dan sa kanyang pag-aaral ng medisina, hindi na nito gustong ituloy ang training para sa pagiging doktor. Sa halip ay nagdesisyon itong magbago ng career at maging medical malpractice attorney. Kaya naman nag-apply at natanggap si Dan sa Harvard Law at doon ay nag-aral. Noon ay lumipat na ang kanilang pamilya sa Massachusetts. Muli ay nagsikap na naman sa pagtatrabaho si Betty para sa pag-aaral ng asawa. Dumating sa puntong kailangan nitong tumanggap ng 5 uri ng trabaho upang panustos sa mga pangangailangan. Nagtinda ito ng Tupperware at Avon habang nagbabahay-bahay, bit-bit ang kanyang baby. Sa paniniwala ni Dan, mahalaga ang kanyang image bilang attorney. Kaya nagsimula itong bumili ng mamahaling damit habang sina Betty at ang mga bata ay bumibili ng kanilang kasuotan sa second-hand o discount stores. Noong 1973, muli na namang lumipat ng tirahan ang mga Brodericks sa Los Angeles para tapusin ni Dan ang kanyang summer clerkship. At nagbago ang kanilang buhay noong nasa California. Hindi nagtagal, nakakuha si Dan ng trabaho bilang medical malpractice attorney sa isang sikat na law firm, ang Gray Carey. Dahil bagito pa, hindi naging kalakihan ang unang mga sahod ni Dan. Pero paglipas ng mga taon ay tumaas din ang naging posisyon nito sa kumpanya. Unang tumira ang kanilang pamilya sa isang apartment complex. Matapos ang ilang buwan, lumipat sila sa Claremont, isang middle-class section sa San Diego. Makalipas ang 1 taon ng pagtira rito, nagawa ng makabili ng mga Brodericks ng isang bahay sa Coral Reef sa La Jolla, isang lugar kung saan nakatira ang mga mayayaman. Dahil sa pangungumbinsi ni Betty kay Dan, nakapagtayo ito ng sarili niyang law practice at doon na gumulong ang mga pera sa mga Brodericks. Matapos ang mga sakripisyo at pagtutulungan ng mag-asawa, nagbunga ang kanilang mga paghihirap. Naging kilala sa kanilang komunidad ang mga Brodericks at na-enjoy nila ang kanilang masaganang buhay kasama ng mga socialite sa San Diego. Nakabili na rin sila ng ski condo sa Colorado, bangka, sports car at naging miyembro ng mga country clubs. Nagagawa na rin nilang magbakasyon at magbiyahe ng first class at mag-host ng mga bisita sa kanilang mansyon sa La Jolla. Napag-aral rin nila ang kanilang mga anak sa mga prestihiyosong private schools. Noong 1976, isinilang ang 3 nilang anak na si Daniel IV at ang bunsong si Rhett naman noong 1979. Noong mga panahong yon ay dismayado si Betty dahil halos laging wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Mas madalas pa nito kasama ang mga katrabaho kaysa sa kanyang pamilya. Dahil sa demands ng trabaho ni Dan mula sa mga hinahawakang kaso, halos gabi na ito kung umuwi at hindi na rin makasabay man lamang sa dinner ang kanyang mga anak at asawa. May mga pagkakataon rin na nagpaplano si Betty ng mga bakasyon para sa pamilya, ngunit sa huling minuto ay bigla na lamang magba-back out si Dan. Sa kabila ng kanilang tagumpay at karangyaan, nais ni Betty ang isang pamilyang buo at sama-sama. Ngunit sa halip ay pakiramdam nito na isa siyang single parent sa 4 na anak, kaya naman nagawa niya ang kanyang unang abortion. Minsan ay umattend ang mag-asawa sa isang marriage retreat para ayusin ang kanilang mga di pagkakaunawaan at muling kilalanin ang bawat isa. Naging matagumpay ito at muling nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa sina Dan at Betty. Hanggang sa noong taong 1982, nagkaroon ng isang social function para sa mga attorney na dinaluhan ni Dan kasama ang asawa. Dito nagsimula ang unang pagsususpetsa ni Betty sa asawa nang marinig niya ito na may sinasabi sa kanyang kasamahan tungkol sa kanila umanong bagong magandang katrabaho. Hindi alam ni Dan na nakita ng asawa ang tinutukoy nitong babae. Hindi nawala sa isip ni Betty ang nasaksihan. Bagamat tiwala ito na mahal siya ng asawa at hindi nito magagawang manloko kailanman, hindi nito napigilang tanungin si Dan kung sino ang kanyang tinutukoy sa kanyang kasamahan. Hindi mawari ni Dan kung sino ang sinasabi ni Betty
Bagkus ay nagkibit balikat at sinabing kalimutan na lamang ito. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, ang babaeng ito na tinutukoy ni Dan, ang bagong hire na receptionist sa kanilang building, ay hinire naman ito para gawing personal assistant. Siya si Linda Colquena, 21 years old at dating stewardess. Isang araw noong summer, pumunta si Betty kasama ang mga anak sa isang 5 linggong camping trip. Kagaya ng dati, hindi na naman nakasama si Dan at dumalaw lamang sa kanila ng isang beses. Nang araw na kasama na nila ito, ramdam ni Betty na malamig ang trato nito at sa buong buhay niya ay noon lamang niya nakitang masyadong malayo si Dan sa kanya. Panay din ang kanilang pagtatalo. Nasaktan si Betty sa pakikitungo ng asawa sa kanya, kaya noon rin ay pinauwi na lamang niya ito sa kanilang bahay. Pagbalik mula sa trip, umattend naman sila sa isang kasalan sa Newport Beach. Pero tila iba ng Dan ang kaharap ni Betty. Pansin nito na masyado na itong mapamintas, deretsahan at pagalit magsalita. Habang nasa biyahe papuntang kasalan, bigla na lamang siyang sinabihan ni Dan na naboboard na ito sa kanyang buhay at pati na kay Betty. Deretsahan siya nitong sinabihan ng mataba, boring at hindi na niya mahal. Labis na nasaktan si Betty sa pangalipusta na narinig sa bibig ng asawa. Umiiyak na tinanong niya ito kung mayroon ba itong affair. At mariin namang itinanggi ni Dan ang paratang ni Betty at bagkus ay sinabihan pa ito ng baliw. Kinalaunan ay nalaman na rin ni Betty na kinuha ni Dan si Linda bilang empleyado. Ikinagalit ito ni Betty at ipinag-utos na tanggalin niya ito sa trabaho. Tinutulan ito ni Dan at sinabing desisyon niya ang masusunod. Noon ay mas lalong lumalakas ang kutob ni Betty na may hindi tamang ginagawa ang asawa. Ngunit dahil walang ebidensya, pilit inilagay ni Betty sa kanyang isip na baka may midlife crisis lamang ang asawa at lilipas din ito. Ngunit ang lingid sa kaalaman ni Betty, marami na sa kanilang kakilala ang nakakakita kina Dan at Linda na parating magkasama habang nagla-lunch at naglalakad pa ng magka-holding hands. Bulong-bulungan na sa kanilang komunidad na mayroong extramarital affair si Dan. Noong November 22, 1983, ika-38th birthday ni Dan, naisip ni Betty na sorpresahin ito at subukang ayusin ang kanilang lumalabong relasyon. Nagpaganda ito ng husto at dala ang isang regalo at champagne. Tinungo ni Betty ang office ni Dan bandang alas 5 ng hapon para mag-celebrate. Pero pagkarating roon ay wala si Dan. Sinabi ng sekretary na umalis ito noong tanghali at hindi pa rin bumabalik. At ang kasama umano nito ay si Linda. Lalong tumitindi ang suspetsa nito. Habang naghihintay, sinilip ni Betty ang office ni Linda at noon ay nasaktan ito sa mga nakita. Puno ito ng mga mamahaling furnitures at designer wallpaper. Naroon rin ang isang larawan ni Dan na nakasakay sa puting kabayo nakuha noong bago pa sila ikasal. Pagkatapos ay pumunta naman ito sa opisina ni Dan at doon ay bumungad sa kanya ang mga natitirang decorations mula sa isang small party. Naghintay si Betty hanggang gabi sa pagbabalik ni Dan, ngunit hindi na ito dumating. Nang mga oras na yon ay sobrang galit na ang nararamdaman ni Betty. Umuwi ito sa kanilang bahay ng luhaan. Sa labis na puot ay kinuha nito ang mga mamahaling damit ni Dan at sinunog sa kanilang bakuran. Laking gulat naman ito pagkarating nang makita ang aktong pagsunog ni Betty sa kanyang mga damit. Agad na sinabi ni Betty na nanggaling ito sa opisina ng asawa ngunit walang nadatnan. Pinalalayas na ni Betty si Dan at muling tinanong tungkol sa kanyang affair. Nagpaliwanag naman ito ng husto at mariing itinanggi ang paratang. Sa huli ay nagsorry si Betty sa pagsunog ng mga damit nito. Sa kabila nito, hindi kailanman ninais ni Betty na magkahiwalay silang mag-asawa. Umaasa pa rin ito na magkakaayos silang muli. Lumipas ang mga araw at unti-unting humuhupa ang kanilang mga pagtatalo. Noong December 1984, kinailangan nilang lumipat ng bahay dahil may natagpo ang crack sa foundation nito. Kaya pansamantala ay nagrenta muna sila. Nang mga panahong yon ay inakala ni Betty na umu-okay silang mag-asawa at tapos na ang fling nito sa kaopisina. Pero kabaliktaran pala nito ang nangyayari. Mas lalong lumalalim ang samahan ni Dan at Linda.
Pagkaalis ng kanyang pamilya sa bahay sa Coral Reefs, patuloy pa rin pala ang lihim na relasyon ng dalawa. Noong 1985, ginulat ni Dan si Betty sa kanyang biglaang pasya na aalis na ito at bubukod dahil kailangan umano nito ng space. Noon ay bumalik ito sa kanilang family home na ipinapaayos. Kinalaunan ay sinamahan na ito roon ng kalaguyong si Linda. Ito rin ang taon na nagsampa na ng divorce si Dan at ang naging simula ng kanilang mapait na proseso ng hiwalayan. Matapos iwan ni Dan si Betty kasama ng lahat ng anak sa nirerentahang bahay, umalis ang mga ito para magbakasyon pansamantala sa kanyang pamilya. Pagbalik mula sa trip, nadiskubre ni Betty na puro dagana sa kanilang nirerentahan. Tinawagan nito si Dan para sabihin ang sitwasyon, ngunit nagsabi lamang ito ng good luck at binabaan siya ng telepono. Para turuan ng leksyon si Dan tungkol sa pagiging magulang, isa-isang dinadala ni Betty ang kanyang mga anak sa bahay nila sa Coral Reef. Inihatid nito kay Dan sa loob ng ilang araw ang bawat bata nang walang pasabi, bit-bit lamang ang kanilang ilang mahahalagang gamit at damit. Ang hangad nito ay iparamdam sa asawa kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Pero sa halip ay itinago ni Dan ang mga bata. Ginamit nito laban kay Betty ang pag-iiwan sa mga anak sa kanyang bahay para makuha ang buong kustodiya sa mga ito. Hanggang sa noong fall ng taong 1985, matapos ang 16 na taong kasal, opisyal nang nagsampa ng divorce si Dan. Harapan itong nasaksihan ng socialite friends ni Betty nang ihatid sa kanya ang mga papeles habang nasa isang lunch kasama ang mga ito. Labis na kahihiyan ang naramdaman ni Betty sa harap ng kanyang mga kaibigan. Naniniwala ito na sinadya ni Dan ang paghahain ng divorce papers sa publiko mula na rin sa mga naikikwento nito noon sa kanya. Ayon kay Dan, ang pagfa-file ng lawsuit ay isang gera. Kapag nagawa mong wasakin ang isip ng iyong katunggali, maipapanalo mo ang kaso. At iyon na nga ang nangyari kay Betty. Nagsimula na ang kaso, Broderick versus Broderick. Nagre-request si Dan ng subpoena para sa mga hearing. 3 oras ang biyahe ng lawyer ni Betty para makarating lamang sa korte, ngunit kapag naroon na ay biglang ikakancel ni Dan ang hearing. Ilang beses itong nangyari. Ramdam ni Betty na isa siyang biktima ng legal na sistema. Halos kaibigan ni Dan ang mga lawyer ng San Diego. Para kay Betty ay pinagtutulungan siya ng mga ito. Ginawa ni Dan ang lahat upang pabagalin ang court proceedings nang sa gayon ay mas tumagal ang proseso bago makamit ni Betty ang kustodiya ng mga anak pati na ang kabahagi nito sa 7-figure na sahod ng asawa. Nagawa rin nitong pilitin si Betty na pagkasyahin ang maliit na halaga para sa monthly allowance. Samantala, nananatili kay Dan ang full custody ng mga bata. Sa kabila ng mga ito, bumili ng bagong bahay si Dan habang si Betty ay nangungupahan pa rin. Isang araw ay nagpasya si Betty na surpresahin ang mga bata. Tinungo nito ang bagong bahay ni Dan nang walang pasabi. Pagpasok sa loob ay nakita nito sa kusina ang isang Boston cream pie. Malakas ang kutob ni Betty na kay Linda ang pie. Kaya naman sa galit, itinapon niya ito at ikinalat sa kwarto ni Dan. Ipinunas niya ito sa kama sa mga mamahaling damit at sa iba pang mga gamit nito. Pagka-uwi ni Dan galing sa trabaho, nanggagalaiti ito sa nakita. Nangako ito sa sarili na tuturuan ng leksyon na hindi niya makakalimutan ang kanyang soon-to-be ex-wife. Pinilit rin ito ni Linda na maghain na ng restraining order laban kay Betty. Noong 1986, nagkasundo si Dan at Betty na ibenta na ang kanilang bahay sa Coral Reefs. Ngunit hindi sinang-ayunan ni Betty ang presyo na itinakda ni Dan. Pinagtalunan nila ito, ngunit kinalaunan ay nakumbinsi ni Dan ng judge at nagawa pa rin itong ibenta ang property kahit na walang pahintulot ni Betty. Sa araw na ibinenta ang bahay, sinugod ni Betty si Dan sa kanyang mansyon. Wala ito roon pero nandoon ang kanilang mga anak. Nagmamakaawa ang mga ito sa ina na umalis na dahil ayaw nila ng anumang gulo sa pagitan ng mga magulang. Hindi naman nakinig si Betty sa mga anak at hinintay pa rin si Dan. Maya-maya pa ay dumating na ito at pilit siyang itinataboy paalis. Sa puot ni Betty sa ginawa ng asawa, sumakay ito sa kanyang sasakyan at saka ito ibinunggo sa pinto ng bagong bahay. Dahilan para mawasak ito.
Agad na tumawag si Dan ng pulis at ipinaaresto si Betty. Pero hindi upang dalhin sa presinto, kundi para ikulong sa isang mental institution at nanatili roon si Betty ng 3 araw. Ang lahat ng ito ay lalong nagdagdag sa pagkamuhi at sakit na nararamdaman ni Betty. Bakas kay Betty ang mga dinadalang problema. Nagsimula itong madagdagan ng timbang at unti-unting nag-iba ang postura. Hindi maikakaila ang psychological effect kay Betty mula sa matindi nitong pinagdaraanan. Para kay Betty, siya ay kabaliktaran ni Dan. Isang makapangyarihan, maraming pera, maraming koneksyon at malawak ang kaalaman sa mga legal na sistema. Habang walang ibang alam na paraan si Betty para malabanan ang kanyang maimpluwensyang asawa kundi ang maging marahas. Minsan ay nanghimasok ito sa bahay ni Dan nang walang pahintulot at saka winasak ang iba't ibang gamit sa loob. Nag-spray paint rin ito at dinungisan ang kung anumang makita na pagmamay-ari ng ex-husband. Nagiiwan rin si Betty ng mga bayolenteng mensahe sa answering machine na para lamang sana kina Linda at Dan. Gayunpaman, ipinaparinig ito ng dalawa sa mga anak ni Betty. Nagalit ang mga ito dahil pakiramdam nila ay kagagawa nila ang nangyayari sa kanilang ina. Hindi kailanman ginusto ni Betty na marinig ng mga anak ang mga masasamang salita na para sana kina Dan at Linda lamang bilang ganti sa pagpapahirap ng mga ito sa kanya. Dahil dito ay nakaisip si Dan ng bagong paraan para makontrol ang marahas na asawa. Dinaan nito sa legal na paraan ang pagpapaamo sa ex-wife. Naghain ito ng order to show cause. Ang OSC ay isang judicial procedure kung saan si Betty ang magiging responsable sa kanyang mga masasamang ginagawa. Gaya ng pagsasabi ng mga hindi kaaya-ayang salita, pagtawag, pagmamaneho ng malapit sa bahay ni Dan, pakikipagkita sa mga bata, at marami pang iba na gagawin ni Betty na hindi magugustuhan ni Dan. Sa bawat paglabag ni Betty sa restraining order, kailangan itong humarap sa korte. 3 taon itong ipinatupad kay Betty. Humaharap si Betty sa korte para sagutin ang OSC. Sa kabila nito, hindi lamang si Dan ang patuloy na nananakit sa damdamin ni Betty. Isang araw, nakatanggap ito ng isang package mula sa hindi nagpakilalang sender. Laman nito ang ilang weight loss products at wrinkle cream ads, kalakip ang isang note na may nakasulat na "Eat your heart out." Naniniwala si Betty na nanggaling ito kay Linda. Noong January 1989, naging opisyal na nga ang divorce ni na Betty at Dan. Bilang kabayaran ay nakatanggap si Betty ng settlement na $28,000 mula sa halos 20 years nilang pagsasama. Habang halos lahat ng kanilang ari-arian ay napunta lamang kay Dan. Hindi ito matanggap-tanggap ni Betty. Hindi ito makatarungan para sa kanya. Umaasa ito na aabot sa $1,000,000 ang makukuha sa dami ng kanyang naging sakripisyo mula pa lamang nang nag-aaral si Dan hanggang sa pag-aalaga ng mag-isa sa kanilang mga anak habang si Dan ay umuubos ng oras sa pagtataksil. Pero inaprubahan ng korte ang itinakdang halaga ni Dan. Mas lalo itong nagpasiklab sa galit ni Betty. Ngunit ang pinakamasakit kay Betty ay nang tanggalin sa kanya ang kustudiya ng lahat ng kanyang anak at sa halip ay binigyan lamang ito ng visitation rights. Ni wala umanong nangyaring hearing para rito dahil nakipag-deal ng direkta si Dan sa isang judge. Dagdag pa rito nang inanunsyo ni Dan na ikakasal na silang dalawa ni Linda sa April 22, 1989. Ito ay 10 araw mula sa dapat ay ka-20 years na anniversary ni na Betty at Dan. Nailathala pa sa pahayagan ang proposal nito. Sobrang sakit ang naramdaman ni Betty sa bagong revelasyon ni Dan. Dumating sa puntong nagpadala ito ng pagbabanta sa pamamagitan ng voice messages kina Dan at Linda. Ikinagalit ni Betty ang hindi pagsagot ni Dan sa kanyang mga mensahe. Stopped going long enough to return my call.
left messages on the machine with the maid, with the secretary. I have very important things to ask you. You're making me mad. I'll kill you. April 22, 1989, dumating ang araw ng kasal ni Dan at Linda. Sa takot kung anong pwedeng gawin ni Betty, nag-hire ang mga ito ng security guards at pinayuhang magsuot ng bulletproof vest. Nakarating na rin sa mga kaibigan ni Dan ang pagbabanta ni Betty, kaya buong araw ring nagmatsyag ang mga ito para sa kaligtasan ng bride at groom. As pretty as Linda is, her looks are not her best quality. She has the most wonderful, pleasant, sweet disposition of any woman I've ever known. I really mean that. Matagumpay naman ang naging kasal at walang anumang bakas ni Betty. Mula noon ay nagsimula na ring pagplanuhan ng bagong kasal ang kanilang future. Ngunit hindi rin nagtagal ang inaasam na fairy tale ng mag-asawa. Dahil matapos lamang ang 7 buwan ng pagsasama, noong November 5, 1989, 2 araw bago ang ika-42nd birthday ni Betty, pumunta ito sa bahay ni Dan at Linda bandang alas 5 ng umaga. Palihim itong nakapasok gamit ang susi ng anak na si Kim. Dumiretso ito sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang dalawa at nagpaputok ng ilang beses gamit ang kanyang revolver. Nagising ang mga ito at nagsisigaw si Linda na tumawag ng pulis. Doon na nataranta si Betty at binaril ang dalawa. Nagtamo ng tama sa dibdib at leeg si Linda habang si Dan naman ay tinamaan sa likod. Agad namatay si Linda sa edad na 28 years old sa tama ng mga bala. Samantalang si Dan ay nagtangka pa na abutin ang telepono para humingi ng tulong pero pinutol ni Betty ang kawad nito. At bago lagutan ng hininga, nagawa pa ni Dan na makapagsalita kay Betty at binigkas ang mga salitang "You got me, I'm dead." Pagkatapos ng nagawang krimen ay agad sumuko si Betty sa otoridad. Ang ilang taong away sa pagitan ng mga Brodericks ay nasaksihan ng publiko mula sa pagpapalabas nito sa telebisyon at dyaryo dahil na rin sa pagiging prominenteng tao ng mga ito. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalalang kaso ng divorce sa American history. Minsan pa ay kinontak ni Oprah Winfrey si Betty para sa isang interview sa kanyang show na nagpapakita ng mga masasalimuot na kaso ng paghiwalay. Marami pang naitalang panggugulo at away sa pagitan ng mga Brodericks na humantong sa 3 beses na pagkakakulong ni Betty. Sinasabing bago ang araw ng pagpatay, nakatanggap si Betty ng mga bagong batch ng legal papers mula kay Dan. Patungkol ito sa custody battle sa mga bata at nagbanta rin si Dan ng criminal charges pag hindi tumigil si Betty sa pagtawag sa kanya at pag-iiwan ng mga bastos na mensahe. Ito ang itinuturing na isa sa dahilan sa naging aksyon ni Betty sa araw ng krimen. Sa unang trial ni Betty noong 1990, ginamit nitong depensa ang pagiging isang battered wife na sa mahabang panahon ay dumanas ng mental abuse sa kamay ng kanyang ex-husband na nagtulak sa kanya na gawin ang di inaasahang krimen. A lot of this was my fault because I was old and fat and ugly and boring and stupid. And he just wasn't having any fun in life anymore. If you're old, fat, ugly, boring, and stupid, you try to be younger, and you go and try to get wrinkles taken off your face that weren't even there. You try and get your teeth fixed. I tried to be perfect, absolutely flawlessly perfect for Dan Broderick. Pinaharap sa korte ang mga witness gaya ng mga anak ni Betty at mga kaibigan nito nung sila ay kasal pa ni Dan. Hati ang panig ng mga anak ni Betty. 2 sa mga ito, sina Kim at Daniel, ang humiling sa board na panatilihin sa kulungan ang kanilang ina. Habang sina Lee at Rhett naman ay nakiusap na palayain na ito. Ilan sa mga kaibigan ni Betty ang bumaliktad sa kanya. Inexaggerate ng mga ito ang mga bagay na sinabi ni Betty at pinagmukhang mga santo sina Linda at Dan. Mayroon ding ilang kaibigan si Betty na pumanig naman sa kanya. Naging mistrial ang unang paglilitis kay Betty, kung saan nagtapos ito sa hung jury dahil sa 2 jurors ang nagsabing kulang sa intensyon ang ginawa nito. Naniniwala ang mga ito na si Dan ang nagtulak upang gawin ni Betty ang krimen. Dumating sa punto na hindi na ito nakapagpigil sa sarili na gumanti.
Ang tanging naisip ng isang juror ay kung bakit pa pinatagal ni Betty ang ginawa, na ibig sabihin umano ay hindi ito plinano at biglaan lamang. Kaya para sa kanya, manslaughter at hindi murder ang dapat na ihatol kay Betty. Ang ikalawang trial naman noong December 1991 ay halos katulad lamang ng nauna. Why can't they just leave me alone? Why can't they let me get control of my life and get my kids and just have a peaceful, normal life? They wanted to just drive me crazy. Iginiit ni Betty na hindi nito plinano ang pagpatay at hindi rin umano nito tinarget ang dalawa dahil madilim sa kwarto ng mga panahong yun at sobrang bilis ng pangyayari. Ang pakay lamang umano ni Betty ay takutin ng mga ito upang makinig sa kanya. At kapag hindi nila ito ginawa, ay siya ang magpapakamatay at kakalat sa kanilang kwarto ang kanyang utak. They moved and somebody screamed, "Call the police," and I said, "No!" And I just fired the gun and this big noise went off. It all happened so fast. I'm telling you, it wasn't a thought process. Pero nang tanungin kung bakit hindi siya nagtangkang magpakamatay matapos barilin ang dalawa, sinabi nitong naubusan na umano siya ng bala para sa sarili. Pinaninindigan naman ng prosecutors na si Betty ay isang cold-hearted narcissist murderer na sadyang plinanong patayin ang kanyang asawa matapos siyang iwan nito dahil sa napahiya at bitter ito sa nangyari. Maayos umano ang lagay nito para masabing battered wife. Dagdag pa ng mga ito, habang ang mga totoong babaeng inaabuso ay makikitaan ng mga baling buto at pasa sa katawan o muka, si Betty naman ay nakakatanggap ng $16,000 buwan-buwan para sa alimony, may mansyon at sasakyan pa na nagkakahalaga ng milyones. Sa pagkakataon ding ito, inilabas ng prosecutor ang record ng usapan ni Betty at ang nooy 11 years old na anak na si Daniel sa pag-asang mahihikayat nito ang jury. Emosyonal at nagmamakaawa si Daniel sa kanyang ina. You both are separated, Mom. And he likes somebody else now. He doesn't like you anymore. And I mean, if you gotta stop saying the bad words. Why doesn't he like me anymore? Because he's sick of you. Because you guys get in all these fights. Why do we get fights? I don't know. Secretary. Even before that, you got in fights, Mom. I don't think so, Danny. See, you didn't know he was the secretary for the last 2 years we were married. Well, I'm with you, but you're just making it harder for all of us that wants to live over there. If you stop saying bad words, everybody will be happier. At least I know I will. Nagtapos ang trial at nahatulan si Betty ng guilty. Napatawan ito ng 2 counts of second-degree murder. Nasintensyahan si Betty ng dalawang magkasunod na 15 years plus 2 years na pagkakakulong dahil sa iligal na paggamit ng baril. Nakatanggap naman si Betty ng daan-daan na liham mula sa mga kapwa babae na nagpapaabot ng kanilang simpatsya rito. Bagamat hindi nila kinokondena ang pagpatay, naiintindihan nila umano ang nararamdaman ni Betty dahil gaya niya sila ay mga biktima rin. At bawat kataga na binigkas ni Betty sa mga trial ay tagos na tagos sa kanilang puso, kaya sinubaybayan nila ito hanggang sa dulo. Ayon sa mga biktimang gaya ni Betty, hindi nagawang protektahan ng mga lawyers at judges ang mga ina na dumaranas ng legal na emotional terrorism. Noong 2017, sumulat si Betty sa show producer na isang dokumentaryo tungkol sa kanyang kaso. Una na nitong ipinahayag na wala siyang boses para ipagtanggol ang sarili. Doon ay muling pinanindigan ni Betty na ang kanyang ginawa ay self-defense at ito ay kaso ng domestic abuse kung saan dinanas nito ang labis na pangungontrol ng kanyang asawa simula pa lamang pagkakasal hanggang sa araw na mapatay niya ito. Sa isa namang pahayag ay sinabi ni Betty na ikinalulungkot nito na tawaging biktima sina Dan at Linda. Dahil kung mayroon mang biktima, iyon ay si Betty at ang kanyang mga anak. 2 tao ang namatay, ngunit 5 umano ang totoong biktima. Sa kasalukuyan ay 75 years old na si Betty at nakakulong sa California Institute for Women. Nag-file ito ng parole ng 3 beses noong 2010, 2011 at 2017. Kahit pa nasunod ang lahat ng kriteria sa kanyang parole sa mga nasabing taon, lahat ng ito ay mga pawang na deny pa rin.
Kaya hanggang ngayon ay nananatili si Betty sa kulungan at tinawag nito ang sarili na isang political prisoner. Para sa judge ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi si Betty sa nagawang karumaldumal na pagpatay at hindi pa rin tinatanggap na siya ay nagkamali. Ang sunod na parole hearing nito ay sa 2032 kung saan ito ay 85 years old na sa mga panahong yon. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.